Balikanhay. Not guilty ang hatol ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jingoy Estrada para sa kasong plunder. Kaugnay yan sa pagtanggap ng 183 million pesos na kickback mula sa pagbuhos ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga pekeng NGO. Guilty naman ang hatol ng korte kay Estrada sa 1 count of direct bribery at 2 counts of indirect bribery. Ang iba pang detalye ng bagong balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Samantala, 14 po ang natabunan ng gumuhong lupa sa Moncayo, Davao de Oro. Ito ang kumpirmadong nasawi. Update po tayo sa balitang yan sa Ulat on the Spot ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kent? Connie, bagamat umuulan pero patuloy pa rin ang search and retrieval operation ng MDRRMO Moncayo sa landslide area dito sa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. Walang tigil. Nung isang araw pa to guys, umaano yung lupa. Grabe. Sa video nakuha ilang oras bago ang trahedya, nakuhanan ng isa sa mga biktima ng landslide ang mga maliliit na bato na nahuhulog sa kalsada sa Purok 19 Pag-asa, Mount Diwata. Sa inisyal na impormasyon ng Moncayo LGU, 7 ang nasawi, 4 ang patuloy pang pinaghahanap, 3 ang na-rescue, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na kritikal ngayon sa ospital. Kabilang sa mga nasawi ang misis ni Julius Nenyaria na isang religious leader. Aniya, nagpe-prayer worship sila sa isang bahay nang mangyari ang landslide pasado alas 11 ng umaga kahapon. Ayon kay J. Grace Cabag, Information Officer ng Moncayo, Davao de Oro, nagsagawa agad sila ng search and rescue and retrieval operations pero pansamantalang itinigil dahil sa mga pag-ulan, hindi rin ligtas para sa mga rescuers. Kahapon nadala na sa RHU Moncayo ang mga labi ng 7 biktima ng landslide na kinilalang sina Catherine Gumatin, Hannah Gumatin, Disna Gumatin, RJ Gumatin, Cristel Gumatin, Ailey Gumatin at Marjorie Nenyaria. 3 naman ang na-rescue na sina Dexter Cruda, Bernadette Cruda at 1 taong gulang na bata na si Amara Keith De Lola. Sa ngayon pinaghahanap pa sina Romel Gumatin, Agnes Bitoon, Elvera Saldua at Richel Reboldad. Bantir ha, kay Bantir ha. Connie, sa ngayon nagpatupad na ng forced evacuation ang LGU Moncayo dito sa Mount Diwata. At yan ang latest mula dito sa Moncayo, Davao de Oro. Connie? Yes, Kent, saan nagpunta yung mga residente muli ng Mount Diwata na pinalikas? Yes, Connie, no? Nasa 25 na pamilya ang inilikas at temporaryong nanunuluyan sa Mount Diwata Elementary School. Connie? Alright, maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga kapuso, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Mindanao ngayong pong araw. Ayon sa Pag-asa, epekto pa rin po yan ng shear line o ang pagsalubong ng malamig na hanging amihan at mainit naman na easterlies. Sa mga susunod na oras, asahan po ang light to moderate rain sa ilang panig ng Caraga Region, Northern Mindanao, Davao Region, BARMM, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargem. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible muli ang heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide, kaya maging alerto pa rin tayo mga kapuso. Sa ibang balita, arestado po ang 5 empleyado ng isang travel agency sa Quezon City matapos mapurnada ang bakasyon ng kanilang mga kliyente. Inireklamo na rin daw noong nakaraang taon ang agency. Balitang hatid ni James Agustin. Napasugod sa Anonas Police Station na mahigit 20 nagrereklamo laban sa isang travel agency sa Quezon City. Ang pinakahuling na biktima, ang magkakatrabaho na patungo sana sa Boracay para magbakasyon, pero napurnada. Kwento nila halos 89,000 pesos ang kinuha nilang group package para sa 4 na araw na bakasyon kabilang na ang airfare at hotel accommodation. Nagbayad sila through online, through bank transfer, tapos napag-alaman na ito pala ay hindi nakabook. So, during that time, nung mismong araw, hindi sila nakaalis kasi walang booking na
nangyari. Sa operasyon ng pulisya na aresto ang 5 empleyado ng travel agency sa Barangay Teachers Village East. Sa investigasyon, lumalabas na inireklamo na rin ang travel agency noong nakaraang taon at may naaresto na ring ilang empleyado nito. Ang iba pa raw naloko, magbabakasyon sana sa Hong Kong. Itong kumpanyang ito ay palipat-lipat lang sa lugar. Pag sila ay nabulabog na, lilipat na naman sila ng opisina. Una, may mga flights sila na pinapatuloy, pero pagka maramihang booking na, at alam nila na yung tao ay pwedeng lokohin, sa kanila ito hindi ibubok. Mahar pa mga naaresto sa reklamong syndicated estafa. Kami po yung nagtatrabaho lang din po para maayos din po yung kumpanya. Ano ang yung mismong trabaho doon? Nag-i-email lang po. Karapatan ko pong manahimik. Wala naman po kaming natatanggap na pera. Basta ginagawa lang din po namin kung ano yung sinasabi ng may-ari. Which is, ano po yun? Ano lang po, pag may tatawag, sagutin lang po. Wala dumadaan kahit anong pera po sa amin. Basta kung ano po yung ipapatawag sa amin, bibigyan lang kami instruction, yun lang. Wala naman po ni Cinco o no amount of money po na dumadaan sa amin. Kami po ay sumusunod lang kung ano po instruct sa amin ng may-ari. Nananawagan ng pulisya sa iba pang nabiktima na makipag-ugnayan sa kanila. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng isang rider ng masangkot sa karambola ng mga sasakyan sa Maynila. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Yes, Rafi, batay sa inisyal na ulat ng Manila Traffic and Parking Bureau at ng Manila Police District Traffic Enforcement Unit, sangkot sa aksidente sa bahagi ng Quirino Avenue, kanto ng Plaza de Lao sa Maynila, ang 2 kotse, isang taxi at 2 truck. Sinabi ng driver ng truck na nawala ng preno ang minamaneho niyang sasakyan na dahilan ng aksidente. Sugatan naman ang driver ng isang kotse matapos mayupi at maipit sa pagitan ng 2 truck. Agad siyang dinala sa ospital ng Maynila. Nagdulot ng mabigat na dali ng trapiko sa lugar ang naturang aksidente at kani-kanila lamang nasimulang mahatak yung truck na sinasabing nawalan ng preno kung kaya't naganap ang aksidente. Sa mga sandaling ito, hinihintay naman ang pagdating ng isang flatbed truck para maisakay yung nasirang kotse. Rafi? Manny, kumusta yung mga sakay ng iba pang sasakyan? Maayos naman ang kondisyon nila. Walang tinamong mga pinsala. Bate na rin sa pakikipag-ugnayan natin doon sa mismong mga driver ng taxi at nung Toyota Wigo na nasangkot. Nasa maayos silang mga kondisyon na talagang napuruhan lamang ay itong driver ng isang Honda na kotse na naipit doong sinasabing nawalan ng preno na dump truck. Maraming salamat sa iyo, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Tinatayang nasa lampas 600 na lamang ang bilang ng mga tradisyonal na jeep o unit ng jeep mula po sa mahigit 22,000 rehistradong jeep. Batay po sa listahan ng LTFRB, nasa lampas 300 na mga ruta sa Metro Manila ang may mga hindi pa rin consolidated jeep. Ilan po sa mga rutang ito ay ang ilang biyahe mula sa at papuntang Divisoria sa Maynila, mula Kamuning sa Quezon City papuntang Maynila at mga jeep papunta sa Quezon City, Pasig, Makati at Parañaque na ang sakayan ay sa bandang EDSA. Ayon sa LTFRB, ang mga hindi pa consolidated ay pwede pa rin namang sumali sa mga nabuo ng korporasyon at kooperatiba. Hanggang January 31 na lamang po pwede bumiyahe ang mga tradisyonal na jeep na may prangkisa. Nakatakdang makipagnegosasyon ang ambassador ng Pilipinas sa Iran para mapalaya na ang mga Pilipinong tripulante na kinubkob ng oil tanker sa Gulf of Oman. Sa pahayag ng Empire Navigation na may-ari ng St. Nicholas Tanker, maayos ang kalagayan ng mga tripulante at nakakausap din ang kanilang pamilya. Nananatili sila sa loob ng oil tanker na nakaangkla pa rin sa pantalan ng Bandar Abbas sa Iran. Una nang pinalaya at pauwi ng Athens ang kasamahan nilang Greek. Noong nakaraang linggo, kinubkob ng Iranian Navy ang oil tanker na may dalang toneladang krudo mula Iraq at papunta sana ng Turkey. Bawal na rin muna ang pag-angkat ng live birds at poultry products mula po sa Japan. Kasunod po yan ng avian influenza o bird flu outbreak doon. Ipinasususpinde na rin muna ng Department of Agriculture ang pag-issue ng sanitary import clearance para sa pagpasok ng mga naturang produkto galing doon. Tanging papayagan lamang na makapasok sa bansa mga poultry products at wild bird na naibiyahe na bago pa ang November 10, 2023.
Una nang inanunsyo ng DA ngayong buwan ang temporary ban sa importation ng mga naturang produkto mula sa California at Ohio sa Amerika, Belgium at France. Mabibilis na balita po tayo. Arestado ang isang babae sa Bonifacio, Misamis Occidental dahil sa pagbebenta umano ng mga maseselang larawan at video ng mga minor de edad. Ayon sa pulisya, ilang buwan nilang sinubaybayan ang iligal na gawain ng suspect online bago isinagawa ang operasyon. Nailigtas din ang 2 minor de edad na babae at dinala sa DSWD para sa counseling. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa karampatang reklamo. Sa Ormoc, Leyte, 2 lalaki ang patay sa pananambang. Ayon sa pulisya, papunta sana sa isang kubo ang mga biktima ng tambangan. Naabutan na lang nilang nakahandusay ang mga biktima sa kalsada. Ayon sa live-in partner ng isa sa mga nasawi, dati lang nakatatanggap ng death threats ang biktima na kabilang sa mga kinasuhan sa pagkamatay ng mayor ng San Isidro, Leyte noong 2022. Na-dismiss ang naturang kaso. Mari at pare, bukas na ang comeback sa telebisyon ng Kapuso Primetime King and Queen na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera. I love you, Mom. I love you, Mama. Sige lang, magsaya kayo. Hindi ako pinalaki ng sex bomb para bumawi. Na ng Jose and Maria's Bonggang Villa 2.0 bukas 6:15 p.m. Chika ni na Ding Dong at Marian sa inyong kumare, mas kwela at mas bongga ang Season 2 ng Kapuso Setcom. Mga comedy side ni Dong dito, mas lalabas pa. Mas riot ba this time around? Oo, lalong-lalo na. Kasama na namin si Mamang Pokwang. Ibang storyline, may ibang powers na makukuha yung mga characters dito. So, exciting. Bukod sa Setcom, kaabang-abang din si Marian sa GMA Prime series na may Guardian Alien kasama si Gabby Concepcion. May bagong achievement din ng Dong yan sa Philippine cinema history. Ang MMFF movie nilang Rewind na ang itinuturing ngayon na highest grossing Filipino film of all time sa domestic sales. Congratulations! Mga kapuso, inaasahang huhupa na ang pag-uulan sa Mindanao ngayong pong weekend. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather, sa bandang hapon ang may pinakamataas na tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Caraga Region, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, BARMM at Zamboanga Peninsula. Higit namang makakaasa sa maayos na panahon ang halos buong Luzon at Visayas, maliban sa ilang lugar na posibleng makaranas pa rin ng light to moderate rains. Ganyan din pong panahon ang may enjoy ngayong weekend dito sa Metro Manila. Wala tayong aasahang bagyo na papasok o mamumuo naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Magpapatuloy po ang pag-iral ng hanging amihan sa ilang bahagi ng bansa. Ngayong araw na itala ang 12.3 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad sa Benguet, 14.6 degrees Celsius sa City of Pines, Baguio, 19.8 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes, 20.2 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora at 23 degrees Celsius dito sa Quezon City. Update naman po tayo sa nangyaring landslide sa Moncayo, Davao de Oro na ikinasawi nga po ng ilang individual. Nakasalang sa Balitang Hali si Davao de Oro Public Information Officer Fe Maestre. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Yes, ginitong umaga po from Davao de Oro, sir and ma'am. Yes, ma'am. May nadagdag ho ba na 4 po sa mga natabunan? Paano po natin ito nadiskubre? Yes, actually yun pong ating kahapon na insidente. Unfortunately po, no, may nangyaring pagguho ng lupa at kung saan kinamatay po ito ng 7 tao sa Mount Diwata, sa Barangay Liwalwal, of course, Moncayo. Sa 7 na po ito, nandun na po sa funeral home sa Monte Vista at yung isa namang bata na injured ay nasa hospital na rin. Samantala, 4 po ang remains missing pa at patuloy pa po na ginagawa ang retrieval operation through our MDRMO Moncayo po.
Okay, yung pong 7 ay magkakaanak ko ba yung mga nasawi? Opo, ma'am. Actually, may mga kamag-anak. Actually, ito pala is, ang nangyari pala is may prayer meeting na nangyari. At yung religion kasi nila, yung pangbabae, yung mga ina actually. So, iba't ibang pamilya po involved dito, ma'am. Ito pong lugar na nagka-landslide sa Mount Diwata ay landslide prone area po ba? Dahil na rin po sa sunod-sunod na pag-ulan, lumambot po yung lupa, kaya yun po ang nangyari na natabunan po sila ng lupa po. Pero kasama ho ba ito sa mapping na rin, ano na sinasabing landslide prone area, ma'am? May mga areas po, actually yes, may mga landslide prone areas din po kasi, but of course, sa base na rin sa sinabi ng mga apektadong pamilya, yung hindi naman masyadong nasa gilid talaga sila. But again, dahil nga sa paglambot ng lupa, is natabunan talaga sila. Kumusta po yung mga lumikas naman dahil sa landslide? Nahatira na po ba sila ng tulong? Yes, opo ma'am. Opo sir, and actually ang ating personahe from provincial government, the SWD at maging sa lokal na pamahalaan, nagkadakpo tayo ng sunod-sunod ng mga relief operations. So, yung relief assistance, actually umabot na tayo ng mahigit 4,000 na mga relief assistance. So, yung mga family food packs, relief goods, hot meals even. So, yun yung tinutukan din ngayon ng pamahalaan. Meron pa po ba kayo advisory para sa mga nakatira dyan sa area? At kumusta po yung lagay ng panahon ngayon dyan? Yes, ang awat po ng Diyos, no? Actually, maliwanag na po ang panahon ngayon and we're expecting for the rest of the municipalities, 11 municipalities in Davao de Oro, we're expecting a cloudy, if not, wala na pong pag-ulan sana sa buong probinsya. And of course, ang ating MDRMO naman, may mga coordination tayo from the ground to the province para sa mga immediate assistance. For example, yung mga road clearing kasi may mga pagtala rin ng mga pag-uho ng lupa. So yun po, nakastandby po ang ating mga equip para i-clear po yung mga roads kung kinakailangan po. Sige po, maraming salamat po sa impormasyon ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Opo, maraming salamat po. Si Davao de Oro Public Information Officer Fe Maestre. Sumulpot ang sangkaterbang alamang o maliliit na hipon sa tabi ng seawall na yan sa San Isidro, Leyte. Ang mga residente, kanya-kanyang dampot. Sa sobrang dami ng alamang, napuno ang ilang balde. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Visayas, indikasyon na malinis ang dagat sa lugar, kaya nagsilitawan ang mga alamang. Samantala, patay ang isang lalaki matapos pasukin at pagbabarilin sa kanilang inuupang bahay sa Pasig City. Balita hatid ni James Agustin, exclusive. Bangas pa ang mga dugo sa loob ng bahay na ito sa Barangay Kapasigan, Pasig City matapos pagbabarilin ng isang lalaki bago mag-alas 10:30 kagabi. Naisugod pa sa ospital ang 36 anyos na biktima na si Mark Pablo alias Entong pero dineklarang dead on arrival. Ang live-in partner ng biktima nasaksihan ng pamamaril. Hindi na muna siya humarap sa kamera. Kwento niya, 3 lalaki raw ang pumasok sa loob ng kanilang inuupahang bahay. Nagtago na raw siya kasamang 2 anak para makaligtas. Sa CCTV footage, kita ang 3 lalaki na sunod-sunod na naglalakad sa Mabini Street. Pumasok sila sa Dr. Pilapil Street kung nasaan ang bahay ng biktima. Matapos lang ang halos 5 minuto, makikitang tumatakbo na ang 3 paalis sa lugar. Ang isang lalaki may hawak pang baril sa kanang kamay. Nagkagulo lang pa yung mga tao. Tapos nag-roving po kami. May tumawag po sa amin na may putukan daw po. Kaya pagkaputok po nun, tumawag po agad kami sa kapulisan para puntahan po yung pangyayari. Ayon sa mga taga-barangay, residente sa lugar ang biktima na dati nang nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Palipat-lipat po siya. Kaya dito siya nangupahan sa bahay na yun. Nakuha ng soko ang 6 na basyon ng bala sa lugar. May ilang drug paraphernalia din na nakuha sa kwarto at kusina ng bahay ng biktima. Iniimbestigahan pa ng Pasig Police kung sino ang nasa likod at kung anong posibleng motibo sa krimen. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Umalma ang National Security Council sa inilabas na travel advisory ng Canada sa pagbiyahe ng kanilang mga kababayan sa Pilipinas. Ay kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, nirerespeto nila ang pagpapahalaga ng Canadian government sa kaligtasan ng kanilang mamamayan, pero hindi sila sumasang-ayon sa mga naging batayan at sakop ng advisory. Sabi ni Año, malaki na ang iginanda ng seguridad sa Mindanao na binanggit sa travel advisory ng Canada. Iginiit din niya na wala ng aktibong CPP-NPA guerrilla front sa Mindanao. Iniimbitahan ng NSC ang mga kinatawan ng Canadian government sa dialogo para mas maintindihan ang sitwasyon sa bansa. Ayon naman sa ating Department of Tourism, may mga programa sila para sa mga bansang may travel advisory laban sa Pilipinas. Humiling ang mga local film producer ng moratorium sa pangongolekta ng amusement tax ng mga lokal na pamahalaan. Balitang hatid ni June Veneracion. Nakipagpulong ang ilan sa mga local film producer at iba pang kinatawan ng movie industry kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Ito ay para humingi ng tulong na masolusyonan ang mga problema ng industriya ng pelikulang Pilipino. Gaya na lang ng 10% amusement tax na ipinapataw ng mga lokal na pamahalaan. Kung kunyari may tax holiday na ganito, baka pwede pang taasan yung budget ng paggawa ng pelikula para mas mapaganda. Kasi syempre kailangan lumaban rin tayo sa mga produkto ng mga ibang bansa. Dream natin na para tayong Korea, di ba? Pero we can't do that without the support of government. Filipino first, sabi nga nila. Unahin natin ang sariling atin. Kung tayo hindi natin mahalin ang ating industriya, baka isa-isang mawala kami. At paano naman ang mga manggagawa dito? Inilatag ng isang film producer ang mga kaltas sa kita nila sa pagpapalabas ng pelikula. Kahit halimbawa kumita ng 100 million pesos sa box office ang isang pelikula, binabawasan ito ng 10% na amusement tax. Ang matitirang 90% ay paghahatian ng producer at cinema operator. Mula sa 45% na matitira sa producer, kukunin ang 5% hanggang 20% na booking fee sa mga distributor. At meron pang 12% na value-added tax. Effectively, for every 100 million, the producer gets approximately 35 to 37 million net. Hindi po lahat ng pelikula ay umaabot ng 100 million. For the year 2023, karamihan po ng mga pelikula ay nag-gross from the average of 2 million to 12 million only. Tugon ng Secretary Abalos, kakausapin daw niya ang mga local chief executives. I commit, I will talk personally with all of the mayors sa Metro Manila. Baka po pwede i-zero na lang natin. Tulong na natin for the next 3 years para makabangon naman sila. No? So yun po ang hihingi natin sa lahat ng mga local government units. Ay kay Abalos, ang Mandaluyong City sa ilalim ng kanyang ama na si Mayor Benjamin Abalos Sr. ay susuporta sa hinihinging 3 taong moratorium sa amusement tax sa mga local movies. Patututukan din daw ni Abalos ang piracy, isang problema na kinakaharap din ng mga movie producers. 100% na tulong daw ang maaasahan ng movie industry sa PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Tigilan nyo na. Hindi kayo nakakatulong, maawa naman kayo sa industriya. Ayon kay GMA Films President at GMA Network SVP, Attorney Annette Gozon Valdez, nabuhayan ng loob ang mga producer sa tagumpay ng nakaraang Metro Manila Film Festival. Kaya gumagawa sila ng mga paraan para mapanatiling masigla ang local movie industry. Ang mga pelikulang Pilipino, it's part of our arts and culture. We have to preserve it, we have to love it, and gagawin namin lahat para hindi mamatay ang industriya ng pelikulang Pilipino. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkasundo ang Pilipinas at China na idaan sa diplomasya, maayos na dialogo at pagiging kalmado ang mga isyu sa South China Sea. Kasama yan sa mga napag-usapan ng Department of Foreign Affairs at Chinese Foreign Ministry sa ika-8 bilateral consultation mechanism sa Shanghai, China. Naglatag din ang magkabilang panig ng kanilang posisyon sa Ayungin Shoal at nangakong hindi na palalalain ang tensyon doon. Matatanda ang ilang insidente sa pagitan ng Coast Guard ng dalawang bansa ang naitala roon, lalo na sa mga resupply mission ng Pilipinas sa nakasadsad nitong barko sa BRP Sierra Madre. Bukod sa dalawang foreign ministry, plano ring ayusin ang paraan ng komunikasyon ng Philippine at China Coast Guard.
Good job! Ang husay ng Pinoy athletes na naka-gold medal sa ilang sporting events sa Thailand at sa Japan. Kabilang dyan ang cyclist na si Jan Aguha matapos sumabak sa men's junior category ng 2024 Thailand MTB Cup sa Thailand. Dahil dito, hawak pa rin niya ang titulong na panalunan niya noong nakaraang taon. Umabante sa rank 8 mula sa rank 11 si Aguha sa World Junior Rankings dahil sa kanyang puntos. Nanaig naman sa jiu-jitsu fighter o si jiu-jitsu fighter Maria Daniela Santos Palanca sa 2024 AGP Tokyo Grand Slam. Wagi ang 25-year-old jiu-jitsu fighter kontra United Arab Emirates para sa purple belt category, 49 kg competition. Good job at congratulations sa inyong panalo! Sa linggo na ho, idaraos ang Sinulog Grand Mardi Gras sa Cebu City. Pero bago yan, libo-libong deboto po ang lumahok sa Walk with Mary. May ulat on the spot si Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Luan! Ang Novena Mass dito sa Basilica Minore del Santo Niño na bahagi ng 459th celebration ng Fiesta ng Señor Santo Niño. Kaninang madaling araw naman, kasabay sa huling araw ng 9-day novena, isinagawa ang Walk with Mary. Kahit umaambon, hindi nagpatinag ang libu-libong deboto ni Señor Santo Niño sa kanilang panata. Sa tansya ng mga otoridad, aabot sa 20,000 na deboto ang lumahok sa Walk with Mary. Bitbit nila ang mga kandila at kani-kanilang imahe ng Señor Santo Niño at ng Berhen ng Guadalupe. Naglakad ang mga deboto sa mahigit 2 kilometro na kalsada papunta sa Basilica Minore del Santo Niño. Pagdating sa Basilica, isinagawa ang misa. 6:50 AM kanina nang simulan ang traslasyon kung saan dinala ang mga imahe ni Señor Santo Niño at ng Berhen ng Guadalupe sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City at mananatili roon hanggang mamayang hating gabi. Bukas ng umaga, isasagawa ang taunang fluvial procession na lalahukan ng nasa 180 na mga sasakyang pandagat. Pagkatapos ng fluvial procession, isusunod naman ang reenactment ng unang misa sa loob ng Basilica grounds. Sa linggo naman ang Sinulog Grand Mardi Gras kung saan magtatagisan ang iba't ibang dancing contingents sa Sinulog-based at free interpretation category. Antabayanan ang live streaming ng GMA Regional TV sa linggo at pumunta lang sa www.gmaregionaltv.com. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. Connie? Salamat, Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mabibilis na balita po tayo. Arestado ang 18 taong gulang na lalaki dahil sa umano'y pananakot sa ilang estudyante sa Lemery, Batangas. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang gulo sa komosyon sa labas ng isang paaralan hanggang sa nauwi sa Rambol. Marami na ring beses isinumbong ang lalaki at mga kasama niyang minor de edad dahil sa umano'y pambubuli. Nasa kustodiya na sila ng Municipal Social and Development Office. Hindi na nagpadala sa ospital ang mga nakaaway nilang estudyante at nakipag-usap na rin sa pulisya. Sa La Castellana, Negros Occidental naman, patay ang 2 hinihinalang membro ng New People's Army. Ayon sa Philippine Army, nakaengkwentro nila ang 2 suspect matapos silang makatanggap ng ulat na may recruitment umanong isinasagawa ang NPA roon. Na-recover sa lugar ang ilang baril at dokumento. Idineklara na ni Mayor Benjamin Magalong na tapos na ang gastroenteritis outbreak sa Baguio City. Sa ngayon po, mga pangkaraniwang diarrhea cases na lamang daw ang naitatala sa lungsod. Ayon sa City Health Services Office, natukoy na ang mga kontaminadong water source. Tinitingnan din kung may pananagutan ng water delivery services. Tiniyak ni Magalong na ligtas inumin ang tubig na galing sa City Water District. January 10 nang ianunsyo ang gastroenteritis outbreak sa Baguio. Mahigit 3,000 residente at turista ang nagkasakit. Accessible education and economic empowerment for Pinoys on the autism spectrum. Ang tema ng Autism Consciousness Week para po sa taong ito. At para talakayin po yan, nakasalang po sa Balitang Hali si Autism Society of the Philippines National Vice President Joy Ofresia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa ating lahat ng mga tagapakinig at
panood po dito sa ating episode ngayon. Good morning, Ma'am Joy. Ang tanong ho, paano ba natin makakamit itong accessible education at economic empowerment ng mga kababayan nating nasa autism spectrum? Una po sa hinahangad ng ating autism community, no, yung magkaroon ng dagdag na pangunawa, pagtanggap, no, and appreciation sa mga pwedeng mai-contribute ng ating mga individuals on the autism spectrum sa ating lipunan. And of course, kasunod po niya, napakahalaga ang suporta po ng ating mga duty bearers na maibigay yung mga programa at serbisyo na kinakailangan ng community na ito. Meron na tayong batas on inclusive education at sana ay magawa na, maipasa na yung implementing rules and regulations nito at ma-implement na ang batas na ito at ganun din mabigyan po ng pondo para nga matrain yung ating mga teachers, magkaroon ng mga facilities, added classrooms para po maging accessible na talaga ang mga programa at serbisyo para sa ating autism community at sa buong sektor po ng mga may kapansanan. Ma'am, sa inyo po bang assessment, gaano na ba kataas ang kamalayan po nating mga kababayan patungkol pa rin po sa autism? Siguro po sa tagal ng Autism Society Philippines, more than 30 years na po tayo, marami na rin, malayo na rin po ang ating narating para nga maipaunawa kung ano nga ba ang autismo, pero medyo marami pa rin po ang kailangang trabahuhin para nga ma-achieve natin yung isang Autism OK Philippines. Alright. Kumusta naman po ang Pilipinas pagdating sa mga serbisyo at benepisyo para sa mga may autism? May mga dumadagdag po ba yung mga kumpanyang tumatanggap, for example, sa trabaho para sa mga nasa autism spectrum? Opo, nadadagdagan po sila, lumalawak po ang ating mga kaibigan, partners. Ang Autism Society Philippines mismo ay merong Autism Works at tayo po ay nakikipag-partner sa iba't ibang kumpanya para nga mabigyan ng hanap buhay yung ating mga individuals on the autism spectrum. Ayun. Ano pong mensahe o panawagan nyo sa ating mga kababayan ngayon pong Autism Consciousness Week? Nasa inyo po ang pagkakataon. Again, tayo ay nagsiselebrate ng Autism Consciousness Week ngayong 2024, ngayong week na ito. Pero hinahangad po namin beyond consciousness, beyond awareness, is acceptance, accommodation, and appreciation of individuals on the autism spectrum. Mabigyan po natin sila ng mga pagkakataon, opportunities para yung kanilang best potentials ay ma-achieve po nila para nga magkaroon din sila ng kinikilalang contribution sa ating lipunan. So maging bukas ang ating puso at isipan para sa mga individuals na ito at sana ay katulong namin kayo sa pag-achieve ng isang Autism OK Philippines. Okay, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Marami po tayong events, so sana makasama po namin kayo. Bisitahin nyo lang po yung ang website Autism po ninyo. Society PH Facebook page. Sige po, si Autism Society of the Philippines National Vice President Joy Ofresia. Lucas, where are you? Nako, yan po ang tanong nagmag-asawa sa Pasay. Kasi naman, yung anak nilang naglalaro lamang ho, bigla daw naglaho. Kung saan siya nagtago, alamin na natin sa trending na balitang hatid ni JP Soriano. Tagu-taguan. Maliwanag pa naman. Pero nagulantang itong mga magulang. Anak nilang naglalaro. Biglang naglaho. Ramdam ang kaba ng mag-asawa sa anak na di makita. Sinilip sa labas. Hanggang sa ang bata nagtago pala sa laundry basket. Nahulikam si Lucas, ang 2-year-old prankster ng pamilya Garcia. Abala naman noon sa pag-aayos ng labada sina Daddy Dan at Mommy Erica. Gusto atang tumulong ni Baby. Laundry basket ang ikinabisi. Tinaklob niya sa sarili. Relate ang mga magulang. Ang CCTV video na yan may 4.4 million views na. Pero maliban sa nakahinga ng maluwag,
matanggal pagod ng mag-asawa at pumalakhak na lang sa tawa. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dapat respetuhin ang naging desisyon ng Sandigan Bayan. Yan po ang sinabi ni Senator J.V. Ejercito sa pagkakaabsuelto ng kanyang kapatid na si Senador Jingo Estrada sa kasong plunder. Sabi ni Ejercito, hindi man perpekto, layo ng ating justice system na protektahan ang karapatan ng bawat isa at magbigay ng hustisya. Nirerespeto naman daw ng Senado ang desisyon ng Sandigan Bayan, sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Kinikilala raw nila na maaari pang maghain ng apela si Senador Jinggoy kaugnay sa kaso niyang bribery. Hanggat wala pa raw pinal na desisyon dito, patuloy na magsisilbi bilang senador si Senator Jinggoy. Narito naman ang latest sa concerts ng ilang international stars sa Pilipinas. Viva la Vida! Nasa bansa na ang British rock band na Coldplay para sa kanilang sold-out 2-day concert. Ready nang makijam ang Pinoy fans sa Music of the Spheres World Tour ngayong araw at bukas. Sa IG, nagpost ang banda ng microphone na tila kuha sa kanilang rehearsal sa venue nito sa Bulacan. 서울 유네스리 안녕하세요, 이수지입니다. 오늘은 여러분들께 들려드릴 아주 신나는 소식이 있습니다. 네, 저희가 필리핀 시즈니들을 만나러 NCT 127 Third Tour New City Bulacan The Unit Fact check, K-League ba ang hanap nyo? Kung yes, sagot na kayo ng subunit ng Korean boy band na NCT, ang NCT 127. Sa linggo, January 21 na ang kanilang highly anticipated Neo City, The Unity Concert sa bansa. Let's kick it, and citizens! 네, 저희가 여러분들의 열기를 팩트 체크 하러 가겠습니다. 지금까지 NCT 127였습니다. 타라나 기타 타요. 타라나 기타 타요. Tara, kita tayo. Eto naman, proud na ibinida ng mga magsasaka sa Malasiki, Pangasinan ang kanilang mga pambihirang ani. Bukod sa heavy gut, agaw pansin din ang laki ng mga ito. Ibinida rin ng ilang isda at hayop. Kabilang dyan ang isang hito na 3 kilo ang timbang. Hindi naman nagpahuli ang may bigat na 80 kilo na kambing. May kalabasa namang nasa mahigit 9 kilo ang bigat at upo na may habang 96 centimeters. Abay talaga naman. Mapapa-second look ka naman sa mangga na mistulang papaya na sa laki. Ay. Ayan, 1 kilo ang timbang po niyan. Ayon sa LGU ng Malasike, paraan ng pagdiriwang para mas mapalakas pa ang industriya ng agrikultura sa bayan. Talaga namang trending! Wow! O, diba? At napakaganda kasi yung mga ganitong ani, di ba? Oo. Ibang klase, lalo na pagka siguro sobrang laki na. Pero sana diba? hindi naman punong-puno ng fertilizer yan. Sana natural fertilizer yung ginamit. Kasi karamihan yan talagang lumalaki kapag yung mga fertilizer. Ay, ganun ba? Pero kung natural fertilizer yan, yung maganda. Sana ganun. Ganun yung ginamit. Sana i-push natin na suportahan yung ating mga magsasaka pa. Correct. All the more para mas maging, syempre, hindi sila nalulugi katulad dun sa mga kaso sa Benguet, hindi ba? Saka isa lang, no? Isa lang talagang pang-barangay. Pang-barangay. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Happy weekend! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.